Isa. Isa sa ano? Hindi under the name of our registered church in the sect. Isahin nyo kami hindi under the name of our mentor, Pastor Samuel Algabre. Isahin nyo kami hindi under the name of any prophets of God. Isahin mo kami under the name of the living God. Praise the Lord! Praise the Lord! Diyan tayo dapat isahin ng Diyos. Alam nyo ba, sa history, ang daming mga churches, pero isa lang ang pangalan with its everlasting name. And that is the name of Jesus Christ. Daming churches na tatag sa mundong ito, but there is only one name saved. Isa lang pangalan na makapagligtas. Pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, kailangan doon tayo maisa sa Kanya. Doon tayo ma-inline sa Kanya. Hindi sa ano pa man, kanino pa man, at paano pa. Diyan lamang tayo. Alam nyo ba si Lord Jesus nung malapit na matapos yung term ng Kanyang presence sa physical dito sa mundo. Nung malapit na matapos, nasa prayer na siya sa panahon na ito. Nag-pray na siya sa Diyos. Pinaka-final prayer niya. Bago siya na accuse or na betray, after the betrayal, nahuli, then na-crucify, after sa crucifixion, na-resurrect siya, after the resurrection, nagkaroon siya ng final instruction, yung the Great Commission, then ascension, balik na siya sa langit. Anong sinabi ni Lord Jesus Christ nung malapit na siyang paalis sa physical sa mundong ito? Ito'y pinaka-importante na dapat nating marinig, maintindihan para tayo dapat makasama nito. Amen? Praise the Lord! It doesn't matter what is the name of Karatula. It doesn't matter what is the name of the servant of God. It doesn't matter sinong ginamit ng Diyos from Genesis down to the Revelation. It doesn't matter. That matter most that you must united with the living God, the Creator who created us all. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Basahin natin yung malapit ng aalis si Jesus physically sa mundong ito. Pakibasa po, John 17 verse 11. Praise the Lord. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Ayan. So kung tayo man ay mag-isa at magkakaisa, it must be under the name of the living God. Ano sinabi niya dito? And now I am no more in the world. Physically, Physically. Malapit na rin siya magalis. Nasa final stages na siya. But these are in the world. Sino itong these? Sino itong these? Yung nandito pa, mabubuhay pa sa mundong ito. After Him. Sino yun? Yung mga disciples. Yung mga naniwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yung sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yan yung this na yan na nandito pa sa mundong ito. Eh wala na yung mga disipulo. Wala na yung mga naunang mga ginamit ng Diyos. Ngayon, tayo, ang nabubuhay pa, nandito pa sa sanglibotang ito, tayo na ito ngayon. Itong this na ito. Praise the Lord! Praise the Lord. And now I am no more in the world, but these are in the world. And I come to thee, Holy Holy Father. Keep
through thine own name. See? Kailangan maingatan tayo under the name of God, under the name of the only Creator. Diyan tayo maingatan. Huwag tayong mawala diyan. Mawala man ang karatulan natin. Tingnan mo, yung karatulan natin nagbabago. Bakit nagbago yung karatulan natin? Dati yung karatulan natin, Holy Place, panahon ni Pastor Samuel Gabre, Holy Place Church. Pagkatapos na bago, dumaan tayo ng Holy Place Servant of God. Pagkatapos Holy Place Servant of God, ngayon, iba na naman. Kasi binigyan tayo ng sect na ulitin nyo, may kapariha kayo. So, ngayon, Holy Place International Ministry. So, dapat huwag tayong mawala under the name of the living God. Amen? Praise the Lord! Huwag tayong mawala sa Kanyang will. Huwag tayong mawala kahit naman sa Kanyang glory. Huwag tayong mawala sa Kanyang kapamahalaan. Yan ang pinaka-importante. Na maingatan tayo, keep through thine own name those whom thou hast given me. Sino yung binigay ng Ama ng Diyos kay Jesus Christ? Yung naniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Yung sumunod kay Lord Jesus Christ. Sila yon. Di dapat tayo, maniwala tayo kay Lord Jesus Christ, sumunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo dahil siya yung nag-represent sa buhay na Diyos na lumalang sa lahat. Alam mo, ang Diyos nag-humble, nagpakatawang tao. Even He Himself never considered. Minsan, bihira mo lang marinig ditong sinabi ni Jesus na Son of God siya. Mas marami pang sinabi niya dito, Son of Man. Praise the Lord. Gusto lang ni Jesus Christ turuan tayo that if ever we come, we must come to the living God. Ginawa niya yan Isundin natin yan. Keep through thine own name those whom thou hast given me. Lahat na naniwala kay Lord Jesus Christ sa Kanya. That they may be one. Para maging isa sila. As we are. Anong gusto ni Lord Jesus Christ? Ang gusto ng Diyos, ibalik ang tao sa Kanya as one. Kaya ginawa tayo ng Diyos from the beginning as one in the likeness of His image. Praise the Lord. We are not different from God, from the Creator. Nagkaroon lang ng difference nung tinukso ng kanyang kaaway si Lucifer ang tao na gagawa ng labag sa kagustuhan ng Diyos o kautusan ng Diyos. Nagkaroon ngayon ng difference. Nagkaroon ng kaibahan. Iba ka na sa naglalang sa iyo. Bakit? Separated ka na. Sin separates God from human. See? Naiba na. Ang ama natin noon, ang Diyos before sin. Pag pumasok yung kasalanan, ang ama natin si Satanas na. The Bible says, whosoever committed sin is of the devil. You are children of the devil. If you are disobedient to your Creator. Kaya gusto ni Jesus Christ ibalik ang tao sa Diyos as one. Praise the Lord! Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin maging isa tayo sa Diyos? Basahin natin. John 17:22 hanggang 23. Praise the Lord. And the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them as thou hast loved me. Ayan. Ang gusto ng ating Panginoong Hesukristo na ang naniwala sa Kanya, maisa sa Kanya at maisa sa Diyos. Ano yun?
And the glory which thou gavest me, I have given them. Yung glory, yung kaluwalhatian. Ano ang kaluwalhatian ng Diyos? God is holy. That is the glory of God. That is the identity of God. That is the trademark of God. Yun ang dala ni Kristo dito sa mundong ito. At ibibigay niya rin sa tao. Praise the Lord. The glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one. See? Pero si Lucifer, ang binigay ni Lucifer dito? Kasalanan. Ano pa? Disobedience to God. Ano pa? Kalikuan. Ano pa? Lahat ng mga karumal-dumal sa mata ng Diyos, yun ang hinatid ni Satanas. Pero si Jesus Christ, ang hinatid niya sa atin yung glory of the Father, which is in heaven, the holiness and the righteousness and the sinlessness. The perfection. Praise the Lord! Yun ang hinatid ni Jesus na ibinibigay niya sa mga tao na maniniwala sa Kanya. Kaya ganun kaimportante na maisa tayo at maisa tayo lahat kay Jesus Christ. Dahil siya. At sinabi pa dito ni Lord Jesus Christ, that the world may know that thou hast sent me. Para maniwala ang mundo na pinadala mo ako. I am the legit Savior na galing sa Diyos. Kung basahin mo yung Old Testament, sino yung Savior? God. He must do something para maabot niya tayo sa sanglibutang ito. So, Jesus Christ is the only legit sent by God for our salvation. Para maisa tayo sa Diyos. Siya ngayon ang legit, wala nang iba. Praise the Lord. Praise the Lord. And has loved them as thou hast loved me. Pinadala siya para ibigin tayo ni Kristo. Kung paano niya inibig siya. See? Napaka-importante ito. Yung pag-ibig ng Diyos, that we shall not perish but must have everlasting life. That is how God loved us by our Lord Jesus Christ. Everlasting. Gusto ng Diyos yung pag-ibig. Ikaw, meron kang sinisinta. Lalaki ka, may sinisinta ka na babae. Ano ang proposal mo sa kanya? Diba? That you may someday, on the future, you can live together with her lifetime. Anong pag-ibig ng Diyos? How God loved us. He want us to be with Him eternally. That is eternal life. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Ganon po ang totoo. Ang pag-ibig ng Diyos, ayaw niyang mawala tayo sa Kanyang presensya. Sapagkat pag mawala tayo sa Kanyang presensya, ang applicable na word na status natin, if we are being displaced from the presence of God, from the kingdom of God, ang tamang word dyan, you are being perished. Pahamak ka. Kaya gusto ng Diyos na through our Lord Jesus Christ, isahin tayo, balik sa Kanya, para hindi na tayo mapahamak. Kung paano yung pag-ibig ng Diyos, na ayaw niyang mawala sa kanyang piling, ganun din ang ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Ngayon, as the Father sent Jesus Christ on earth, kaya itong prayer ng ating Panginoong Hesukristo, this was the final stage of the continuity of the love of God, continuity of the grace of God, of the salvation of God. Paano magpatuloy ito? Yung sinabi ni Jesus, kayo na naiwan pa, sabi niya sa prayer, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kaya tayo na iiwan pa sa sanglibutang ito, the only one name that can take care of us, na walang
kuha sa atin sa kaligtasan. Kahit pa magtapok ng mga daotang espiritu, magkaisa sila, they cannot do the destruction against us. Because the name of Jesus Christ is the name above all name. All knees shall bow. Walang makakahigit because He is the supreme. He is the living God, the creator of all. Wala nang iba. Praise the Lord. Ngayon, kung paano siya pinadala dito to show the image of God, to show the glory of God para ma-impart niya sa atin. Now, the same way sa buhay natin ngayon. Kaya nga nung sabi niya, aalis na ako sa mundong ito. So meron siyang papasahan for continuity. Tayo nga nabuhay pa sa sanglibutang ito, tayo ito. Ipapadala rin tayo ng Diyos. Basahin natin yan. John 20, verse 21. Praise the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father had sent me, even so send I you. See? As the Father sent me, even so I send you. So, iisa lang ang pinanggalingan ng purpose from the living God na gustong magligtas sa mga tao sa sanglibutang ito. And that is the purpose Jesus Christ why He came, and that is the purpose na niligtas tayo ng Diyos. The same purpose ipadala niya tayo sa mundong ito to save more and more. Praise the Lord! Para magligtas ng marami pa. Na hindi man tayo makaligtas, not unless mangyari muna sa buhay natin that we are one with God. That we are united with God. How could you be united with God? You must be forgiven. You must be forgiven, you must be sanctified, and you must turn away from your wicked ways and let the holiness and the righteousness and the sinlessness which is from God, which is by God, makita sa buhay natin. Then that is the time you are united with God. You are one with God. Praise the Lord. Praise the Lord. At kailangan maisa tayo lahat the same pattern, the same way. Kaya kung maiba ang sino sa atin sa Diyos, wala. You are not part of His kingdom because you are not united with God. Now, kung paano pinadala si Kristo sa sanglibutang ito to unite us to God, ganon din ang pagpadala ng Diyos sa atin, let the people be united to God. The same purpose, the same message we will do. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganon. We are not propagating our organization, the name of our organization. No, that's nothing. That is only under the authority of the law of the Republic of the Philippines. But kung gawin natin under the name of the living God, the authority is from heaven. Praise the Lord! Praise the Lord. The power is from God. The wisdom is from God. The purpose is from God. Now ngayon, kung galing sa Kanya ang authority natin, ang power natin, dahil siya ang ating sinusunod, walang sino mang maka-hamper sa ipapagawa ng Diyos sa atin sa mundong ito. Praise the Lord! Praise the Lord. Alam mo, habang i-purpose pa ang Diyos sa atin, hindi pa tayo patayin. Hindi pa tayo mamatay. Pero kung tapos na tayo, anong purpose pa, mabuhay pa tayo sa sanglibutang ito? Baka madulas ka pa. Baka mahulog ka pa sa pagkakasala. Masayang ang lahat. Pero habang gagamitin pa tayo ni Lord Jesus Christ, huwag tayo matakot. Saan man tayo ipadala na may pagawa ng Diyos sa atin, huwag tayo matakot. Kasi bubuhayin talaga tayo ng Diyos. Praise the Lord. 100% yan. Tingnan mo, anong sinabi dito? Dalangin na naman ito ni Lord Jesus. Continuation ito sa unang verse. Sige. John 17, 15 and 16. Praise the Lord. I pray not
that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. They are not of the world, even as I am not of the world. Yan. Hindi ako nagdalangin na kunin mo sila sa mundong ito. Pero ingatan mo sila mula sa kasamaan. Ingatan mo sila mula sa kasamaan. Now, yung word na evil, that is led by, lagyan mo lang ng letter D, ang first devil. Ingatan mo sila from evil. Now, paano tayo maingatan from evil which is led by the devil? Dapat, kung makasalanan man tayo noon, all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, no, not one. Dumating si Jesus Christ sa mundo, lumapit tayo kay Lord Jesus Christ. He was able to forgive us by His gospel. He was able to cleanse us from all our filthiness. Nalinis tayo. Praise the Lord. So, ano ngayon ang mangyayari? Maingatan tayo na hindi na tayo mabalik sa kasalanan. Kasi ang kasalanan na yan ang trademark ni Satanas. Sinong unang nagkasala? Si Lucifer. Siya ang una. Diyan nagsimula sa kanya. Pinasa niya ngayon sa tao kang Adam and Eve. Nakarating ito sa lahat ng mankind. Dumating si Jesus Christ, gusto niyang putulin ang gawa ng dyablo na ang kasalanan para ma-discontinue sa buhay natin yan so that we will be connected back to God, so that habang buhay tayo sa sanglibutan ito, let godliness, holiness, sinlessness continue sa buhay natin para magawa natin ang ipapagawa ng Diyos sa buhay natin because we are one in Him. Praise the Lord! Pag isa tayo sa Diyos, we belong to God. Then He can use us according to His pleasure. Kaya yung prayer ni Jesus, hindi ko hinihingi sa iyo, kunin mo sila sa mundo. Subalit ingatan mo sila sa kasamaan. Kaya habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, the main purpose and objective na nabubuhay pa tayo na naniniwala dyan kay Jesus Christ, tayo na sumusunod kay Jesus Christ, never na tayo mahulog sa pagkakasala. Praise the Lord. Never na. Para yung the rest sa buhay natin na panahon na naiiwan, ay meron man talagang limitation yung buhay natin sa mundong ito. Tingnan mo yung mga artista na nagsabay-sabayan sumikat. Nagsabay-sabay din sila nangamatay. Tingnan mo yung mga nagsabay na pinanganak, sabay-sabay ding mga matay. Siyempre, may limitation eh. So habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, the main objective, wag na tayong mabalik kay Satanas, sa kasalanan. Na maingatan tayo. Praise the Lord. Tapos next verse, they are not of the world. Remember that. We are not of this world. Praise the Lord. As Jesus said, even as I am not of the world. Now, this is not the literal world. Jesus has something to make us to understand. Meron siyang gusto ipaintindi sa atin. Ano pala nandito sa world? Na hindi tayo belong to that. As Jesus also is not or was not belong to that. Ano pala nandito sa mundong ito? Na hindi na tayo belong dyan. Nung wala pa si Kristo sa buhay natin, we belong to that. Pero kung nandyan ka na kay Kristo Jesus, see to it that you are no longer belong to that world. Praise the Lord. Now, ano yan? Ano yan? Basahin natin. What are those that belong to the world? Pasa 1 John 2:16 and 17. Praise the Lord. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof.
but he that doeth the will of God abideth forever. Yan. We are no longer of this world. Ano yun? Punta na tayo ng Pluto? Punta na tayo ng Mars? Punta na tayo kay Elon Musk? Mag-request na tayo kay Elon Musk. Elon Musk, you have the right plan that you will make some colony in Mars. I want to go with you because that is how Jesus prayed and described that we, believers of Him, are not of this world. And even Jesus, not of this world. Yan ba ang ibig sabihin? No. Because the earth is made for us to be inhabited. Not anywhere else. Praise the Lord. Dito na tayo mamamatay. Dito tayo pinanganak. Dito na tayo mamamatay. Dito na tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos. So ano palang ibig sabihin yan, Pastor? Yung verse kasunod. Ano nandito sa mundo? Lust of the flesh. Kung basahin mo yung Galatians chapter 5:19 to 21, lahat nakalista doon. Yun na yung lust of the flesh. The works of the flesh are manifest, which are these. We are no longer belong to that. Praise the Lord. As Jesus Christ do not belong to the world. Ganon din sa buhay natin. Isa pa naman dyan yung wrath and anger. Kasama pala sa lust of the flesh yung wrath and anger. Yes, but in different mode. Kung meron mang lalaki na nagkakaroon ng lust sa magandang babae na kahit hindi niya asawa, hindi niya kaano-ano, ni-rape niya because of the lust of the flesh, iba rin yung mode ng anger tsaka wrath na ang sarap maggalit, ang sarap manuntok. Iba lang. Dapat hindi na tayo dyan. Lahat ng mga vices, dapat sa mundong ito, bawal na ang bino, bawal na ang sigarilyo, bawal na ang sugal, bawal lahat ng mga pinagbabawal ng Diyos. Kung gusto mong maisa sa Diyos, you must be one with God. Praise the Lord. The glory of God dapat nandyan sa iyo. And what is the glory of God? It is not belong. Bakit? Ang world na ito, infested ng dyablo. Ang mundong ito, impluwensya ni Satanas. Impluwensyado ba ng dyablo? Noon, nandyan tayo noon. Wala sigurong sino sa atin dito na hindi galing dyan. Bawat isa sa atin, meron tayong mga kahapon. But that's enough already. Let us treasure na itong naiwan na buhay natin. Let us spend it with God. Together with Him. Para may kapakinabang tayo sa Diyos at sa mga tao sa mundong ito. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Ano yung lust of the eyes? Hindi lang pornography. Anything na nakikita mo, tapos nakawin mo, na hindi sa iyo, that is lust of the eyes. Anything na gusto mo sa sanglibutang ito, that you are not rightful person to get it, that is lust of the eyes. What is belong to you, na binigay ng Diyos sa iyo, that is for you. Walang makakaagaw niyan. Wait for it. Praise the Lord. Hintayin mo. Yan ang lust of the eyes. Pride of life. Ano yung pride of life? Believe ka sa sarili mo. Nagmamayabang ka sa mga na-perform mo. Nagmamataas ka na sa sarili mo. You do not give the glory and the honor to Him who made it to be done. No, hindi mo binigay sa Diyos yung kaluwalhatian, kapurihan na nangyari yan sa buhay mo. Because without Him, wala ka talaga. Kahit pagkatao mo, wala ka sa mundong ito without God. Naging tao ka dahil sa Diyos. Nagawa mong anumang bagay dahil sa Kanya. Therefore, give to Him
the so-called who is the only worthy and deserving to be glorified. Huwag magmataas. Praise the Lord. Tingnan mo si Lucifer na nagmataas, nagmayabang sa sarili niya. Anong ginawa niya? Di ba inapakan na niya ang Diyos? Gusto na niya ang Diyos magluhod sa kanya. Gusto na niya ang Diyos alisin sa trono. Kaya nga nag-declare siya ng war sa langit. Pag sinabing mag-declare ka ng war, that is agawan ng territory. That is agawan ng trono. Wala. Pride of life ang nagtulak sa kanya. Don't ever do that. Hintayin mo ang promosyon mo galing sa Diyos. Because promotion not coming from us, sirain mo yung tao para ma-promote. Kami mga ganun mang problema sa mga trabaho. Pag mayroong nakita, tinan mo yung Sima na membro natin, anak ni Pastor Jong. May mga kasamahan siya doon sa barko. Ngayon, yung mga kasamahan niya, sinisiraan siya doon sa kanilang kapitan. Tsaka doon sa chiefmate, kapitan, o doon sa pinakamataas na engineer sa barko. Sinisiraan siya. Kesyo, walang nagawa. Kesyo, walang na-contribute sa trabaho. Lahat-lahat ng mga sumbong nandoon na. Hindi alam yung mga sulsultant na yon, hindi alam na itong kanilang sinusumbungan, do not rely on their reports, but nag-check siya sa CCTV. May mga secret CCTV doon na hindi pinaalam sa mga trabahante, baka tabunan nila. Baka magtayo yung isa doon para hindi makita yung ginagawa ng sino mang kasama nila. Pag-check ngayon sa daily routine, ilagay natin 1 month, balik-balik doong mga ito palang sinisira nila, ito palang totoo na nagtatrabaho. At yung mga sumbong nila, sila pala yun. Gusto lang nila ma-promote kahit wala silang ginagawa, at yung may ginagawa, naiinggit sila, kaya sinisiraan nila. Anong nangyari? Sila yung na-football ang na-promote yung anak ng Diyos. Praise the Lord. Ganun. Kaya, you have to humble. And promotion do not come from anyone, from us, but from God. So, kung gusto mong promotion sa Diyos, obey God. Kung nag-obey ka sa Diyos, wait patiently. After you have done His will, you will receive the promise. How sure is that? Very much sure. Praise the Lord. Ganun. Kaya, huwag magmayabang. Huwag magmayabang para sirain mo yung iba, tapos sabihin mo yung iyong sarili magaling ka para ma-promote ka. No. Hindi yan. Kaya pride of life, ang daming sanga ng pride of life na pwedeng maghatid sa atin sa kapahamakan. Itong lust of the eyes, ang daming sanga. Lust of the flesh, ang daming sanga. Ihatid tayo sa kapahamakan. Hindi na tayo dyan. Praise the Lord. We are no longer belong to that. That is not of the Father. That is not of God, meaning to say, but that is of the world. World run by the devil. World influenced by Satan. Yan sila. Tingnan mo how serpent deceived and beguiled Eve. Di ba lust of the eyes? Pagtingin niya doon sa pinagbabawal ng Diyos. Kaya mali yung magtitik ka sa mga pinagbabawal ng Diyos. Magkasala ka talaga. Kasi itong mata natin, masyadong ito eh. This is the most, sa part ng katawan natin, ito yung pinaka-receptive. Anong receptive? Mabilis mag-receive ng any significant matter, things na makikita nito. Pasok agad yan sa utak, register ka agad yan, ka agad yan, pasok sa puso. Hilig ka magtingin ng mga taong gumagawa ng mali, tinititikan mo, magkasala ka. Alam mo na yung bawal yung mga fornication na yan, adultery na yan, mahilig ka manood ng pornography, magkasala ka talaga.
kung ano yung pinanonood mo ng mga pinagbabawal ng Diyos, magkasala ka talaga. 100% yan. Kaya kailangan wala na tayo dyan. That is of the world. Praise the Lord. That is not of the Father. That is not of God. That is why Jesus, ye are not of the world, as I am not of the world. Praise the Lord. Ngayon, anong mangyari ng sanglibutan? Next verse, the world passeth away. The pleasure, the gain, anything, profit out of the world led by Satan. Very quick, mabilis. It is not lasting. It is not reliable. It is not permanent. It is just as quick as that. Subalit, but he that doeth the will of God abideth forever. This is the lasting benefit. Praise the Lord! Praise the Lord! Now, paano ka magawa ng will of God? You must be one in Him. You must be one with Jesus. You must be united with Jesus. You must be united because Jesus brought no other than but God. Because He was sent by God. Therefore, lahat ng ginawa ni Jesus Christ dito, it is the business of God. Anong business ng Diyos? Gusto niyang iisa ang tao balik sa Kanya. Yun yung sinabi ni Jesus, that they might be one in me, so that they shall be one as we are one. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magpakatibay ang lahat. Para tayo gamitin ng Diyos. Tumbahin natin lahat in the name of our God, in the name of our Lord Jesus Christ, because we will never move without His command, without His anointing, without His command. Bakit gusto ng Diyos na alisin tayo sa mundong ito? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Basahin mo yung Bible. Ano mga pinagbabawal ng Diyos? Kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang tinutukso ni Satanas. Saraming puno dyan. In the Garden of Eden, may isang puno pinagbabawal ng Diyos. Bakit yun pang pinapakain ng serpente? Because the objective of Satan is to destroy us with eternal destruction, pushing us to sin. Because he knows the wages of sin is death. So kung ano yung pinagbabawal dito lahat sa Bible, from Genesis to Revelation, yan yung itutulak ni Satanas sa mga tao ngayon. Tingnan mo, bawal ang lalaki magpatol ng kapwa lalaki. Tingnan mo. Bawal ang babae magsiping sa kapwa babae. Tingnan mo ngayon. Ilang bansa na ngayon ang legal na ultimo judge na mag-refuse mag-solemnize, prisuho nila. Kaya wa daw musunod sa ilang balaod. So what? Tao ka lang. Dapat ang Diyos ang masunod sa lahat. Amen? Praise the Lord. Kung ano yung mga basahin mo yung Bible, kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos, yun yung tinutulak ni Satanas ipagawa sa mga tao. Magtaka ka ang bakla na sumisiping sa lalaki, hindi naman nanganganak yan. Bakit tumarami ang bakla? Ang tumboy, sumisiping sa kapwa babae, bakit tumarami ang tumboy? Because that is how Satan tempting people to commit sin against God. Because Satan knows you are no longer belong to God, but to belong to Him. The world passeth away, and the lust thereof, led by Satan. But whosoever doeth the will of God, holiness, whosoever doeth the will of God, righteousness, whosoever doeth the will of God, sinlessness. Wala nang kasalanan, wala nang iniquity. Go and sin no more. Forgiven ka na.
Gumawa ka na sa leading ng Diyos sa buhay mo. Sisidlan ka na ng banal na Espiritu ng Diyos at ililid ka ng Diyos kung anong gusto niyang ipagawa sa iyo. Praise the Lord. You will abide forever. If you belong to God, by doing His will, you will abide forever. But if you belong to the world, fulfilling the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, you will perish with the world. At alam nyo na how God reserved this earth. No longer water. Bahain, hindi na. Nagawa na niya yun. But this is reserved unto fire. That fire that represents hell. And who will be burned with that fire? The ungodly people. Who are the ungodly people who are belong to the world and are not belong to God? Who are the godly people? He being promised the life now and the life that which is to come, who are not belong to this world, who are not belong to Satan, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, but belong to God, holiness and righteousness. Praise the Lord. Bakit? Para maging sisidlan tayo na malinis. Walang walang mixture. Hindi ka hilaw na Christian. Hindi ka halfway Christian. Hindi. Kailangan whole. Hindi pwede. Ang Diyos, the most siloso ang Diyos. Because one of His name is jealous. That is why He required all the people of the world, love Him with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul, because God is a jealous God. Praise the Lord! Required ng Diyos sa atin ang perfection, at ang perfection nandyan kay Jesus Christ. Kaya kung hindi tayo makiisa kay Jesus Christ, hindi tayo maging perfect at hindi tayo maisa sa Diyos. Ganun ka-importante. Bakit? Para tuloy-tuloy yung paggawa natin sa pinapagawa ng Diyos sa buhay natin. Bakit pala, Pastor, kung magtuka-tuka pala tayo sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life? Wala! Mahamper until such time God will spew you out. Alam mo sinabi dyan sa Bible? Hindi ka cold, hindi ka rin hot. Lukewarm ka. God will spew you out. Kailangan ipakita natin na hindi tayo alanganin. So gusto ng Diyos, wala na tayo lahat absolutely, completely sa tatlo na yan. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Bakit? Basahin natin. Bakit? Galatians 5:17. Praise the Lord. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Yan. Hindi mo magawa yung gusto mong gawin na kalooban ng Diyos. Hindi mo magawa na gawin yung righteousness ng Diyos. If you are mixed. For the flesh lusted against the spirit. Pag hindi mo pinatay, mortifying the deed of the body, you cannot fulfill that you would. Hindi mo magawa yung kalooban ng Diyos. Pag pinatay mo yan, 100%, magagawa mo. Kasi wala nang mag-contrary sa dikta ng Diyos sa buhay mo. Sa gagawin mo, sa iisipin mo, sa sasalitain mo, sa pupuntahan mo, wala nang mag-contrary. Wala nang mag-kontra ba? Wala nang mag-go against. For the flesh lusted against the spirit, against God, and the spirit against the flesh. God is against the lust of the flesh, the lust of the eyes, and pride of life, because God knows that is led by Satan to violate His holiness and His righteousness. Tingnan mo ngayon ang mundo. Anong gusto ni Satanas? I-neutralize sa utak ng tao na ang kasalanan hindi na kasalanan. I-neutralize sa utak ng tao na ang Diyos may panahon nagagalit. Ang gusto ni Satanas, God is good all the time. Yan daming mga Christians ngayon
Christian. Kalahati lang. Subuan mo ng sigarilyo, kagat. Subuan mo ng alak, kagat. Subuan mo ng numero ng lasto, kagat. Papuntahan mo ng disco, sumasayaw din. Pawitin mo ng worldly song na hindi naman belong to the Lord, awit din. Pamanoorin mo ng mga pornography, pasulyap-sulyap. Ayaw ng Diyos yun. So, we should not anymore belong to the world, but to the will of God. Para wala nang maghamper sa buhay natin to do the will of God. Amen? Amen. Praise the Lord! Praise the Lord. Basahin natin. Kung ikaw nandyan kay Kristo, sige, Galatians 5:24. Praise the Lord. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. See? What was the crucifixion of Jesus Christ serves? Anong pinaglilingkuran ng cross na doon namatay si Jesus Christ? What for? Bakit cross na lang? Because He was taken there. Bakit may mga simbahan ngayon, Jesus is still there? Alam mo yung mga nagpapatay kay Jesus? Mga high priest, chief priest. Masayang-masaya sila, makita nila si Jesus na na-crucify nila. Because they were the one. Sila yan eh. Masayang-masaya sila yung natin, kaaway natin, napako natin. When in fact, He was no longer there. Praise the Lord. Hindi na siya dyan. Wala na siya dyan. He was taken and buried, in the third day, rise again. Praise the Lord. And He is alive forevermore. And that cross is just a reminder to us. Reminder na lang yan sa atin that we must be crucified with Christ. Join Jesus to be crucified with Him. Praise the Lord. Not necessarily your physical body, but the work of your body. Patayin na yan. Ikaw na nandyan na kay Kristo Jesus. They that are Christ have crucified the flesh with affections and lust. Wala na. Mahilig ka noon ng porno? Pako na yan. Mahilig ka magmayabang sa buhay mo? Pako na yan. Hindi ka marunong magpakumbaba sa mga tao na pumukutya sa iyo? Pako na yan. Lahat na yan. Kumakagat ka sa mga tukso ng dyablo kasi meron ka ring ipagmamalaki sa buhay mo, pako na yan. Lahat ng mga kaligayahan mo, affection sa sanglibutang ito na worldliness, ipako mo na yan. Choose where you belong. Praise the Lord. Praise the Lord. Choose kung saan ka belong. Belong ka sa sanglibutan, the world pass it away in the last thereof. You choose Jesus, be sincere, be honest, be faithful. Hindi natin maloko ang Diyos. Hindi natin mataguan ang Diyos. Ikaw ang mag-ani sa itinatanim mo sa buhay mo. Ayusin natin lahat ito. God is hastening. The Bible says, except He will shorten the day, even His very elect shall be deceived. God is in a hurry. Praise the Lord. Do not tell me 5 months from now is the harvest. No, look at the field. It's white already. Pray unto the Lord of the harvest that He may send laborers unto His harvest. That is why ang team namin na binigay ni Jesus Christ, kasi lahat dito galing kay Jesus Christ, hindi pwede galing sa guni-guni ng tao. Ang team ngayong June 15 sa gathering na ito is worldwide propagation of the gospel of Jesus Christ. Praise the Lord. Yan. Bago niya tapusin ang mundong ito, spread muna ang kanyang gospel all over the world. Ipadala niya muna yung mga nakiisa sa kanya. Ipadala niya yung mga hindi na belong sa sanglibutang ito. Pako na yan. Ngayon, ano yung nalaman natin na katotohanan na ehimplo ni Jesus sa kanyang gospel? Huwag tayong mag-iba-iba.
Huwag tayong mag-iba-iba. Kailangan united tayo. Kung ano yung mga himplo ni Jesus Christ, tularan natin lahat yun. Ano yung pinagbabawal ng Diyos dito sa Bible, huwag natin gawin lahat yun. At magkaisa tayo. Basahin natin yan. 1 Corinthians 1 verse 10. Praise the Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Yes. See, minumungkahi ko sa inyo mga kapatiran sa pangalan ng Panginoong Kristo. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, hindi sa pangalan sa reliyon natin, hindi sa pangalan ng mentor natin, sa pangalan ng nag-iisang katotohanan, sa pangalan na nag-iisang daan at buhay. And that is God. Praise the Lord. That is our Lord Jesus Christ. Anong gusto niya? Na sa pangalan ni Jesus, gagawin natin lahat ito na magsasalita tayo the same thing. Ano yung pinagbabawal ng Diyos? Bawal sa lahat. Ano yung pinapagawa ng Diyos? Gawin lahat. No, do not oppose it. What the Bible says, follow it. Kung anong sinabi ng Bible, bawal yan, bawal talaga. Pag sinabi ng Bible, do it, gawin talaga. Gawin natin with joy. Gawin natin with pleasure. Gawin natin with free heart. Amen? Praise the Lord. Kaya itong June 15 natin nga is, Thanksgiving ito eh. Bakit pinapaselebrate ng Diyos ito sa atin? Sabi ng pahayag ni Lord Jesus, every year gawin nyo na yan. Because that is when I called my servant, Pastor Samuel Gabre, to preach the gospel. And this is how God used him. At magpasalamat tayo kahit wala na si Pastor Samuel Gabre. Meron na naman siyang inappoint. Meron na naman siyang inilagay. And he will not speak his own word, but he will speak his word. Pastor Samuel Gabre never made speaking by his own word, but he spoke the word of God. Praise the Lord. At ito'y magpatuloy ito. Generation to generation. Kaya kailangan, mga anak ng Diyos, lubusin natin ang lahat. We have to be one in Him. Magkaisa tayo sa Diyos, hindi kayo iba-iba. Maliwanag, that there be no divisions among you, but ye be perfectly joined together. Talagang perfect talaga ang pagkakaisa, magkadikit talaga, magka-unite talaga together in the same mind and in the same judgment. Whose mind? Let the mind of Christ be in us. Praise the Lord. What judgment? The Word of God is the judgment of God. Same judgment. Ano yung bawal? Do not do it. Ano yung pinapagawa? Do it happily. Amen? Praise the Lord. Judgment yan ng ating Panginoong Diyos. So, pray natin. Anong i-pray natin? Basa, Jeremiah 32:39. Praise the Lord. And I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for the good of them and of their children after them. Ayan. Bibigyan ko sila ng isang puso, isang daan, para sila matakot sa akin ng walang hanggan. Para sa kabutihan nila at sa kanilang mga anak at matapos sa kanila. Tingnan mo, this is generation to generation. The same way, the same doctrine, the same commandments, the same God, the same baptism, the same righteousness, the same holiness. Praise the Lord. Praise the Lord. The same lang. Minsan, nasulyapan ko yung picture. Minsan kasi sa newsfeed ng FB, may nagpo-post dyan ng mga saunang mga pictures ng Manila. Tapos nilalagyan nila ng doon, caption. This was in Manila. Tapos picture. Tapos dated 18th century.
Alam mo, mga tao doon, ang mga babae, haba ng palda, haba ng buhok. Never ka makakita na nagpapantalon. Because they were preached by the missionaries in the old times. Ngayon, halos maghubad na ang mga babae. Tapos kung magpantalon naman, purma lahat. Pati yung gitna, purmado. Totoo man yan. Bakit nagbigay pa ang Diyos ng dress code sa Bible kung hindi na lang yan natin pansinin? Ano palang dress code sa Bible? Ang babae hindi pwede magsuot ng panglalaki. Ni ang lalaki hindi pwede magsuot ng pambabae. How do you determine yung babae na gustong maging lalaki? Anong sinusuot? Di ba pantalon? Anong gusto ng lalaki na gustong maging babae? Di ba nagpapalda, nagbabra? Kaya ang mundo ngayon, reverse. Reverse. You do not belong to that world. You belong to God. You belong to the holiness of God. And the holiness of God is being revealed in the Holy Bible. Kaya nga, Holy Bible. Alam mo yung lolo ko? Sabi niya, sa mother side ko ito, papa niya. Connie, ayaw mo pagpantalon, ha? May mga babae mong dagko. Ayaw po mo mapangubuog buhok, tag-as ang buhok. Kaya ako ginang nabasa gina sa Biblia. Ang mga karaang mga tao noon, nagbabasa pa ng Bible. Ngayon, ano na ngayon ang laging hawak? Buong magdamag. Kahit umiinit na yung cellphone, hindi bibitawan. Meron pang iba na mga young people, pag bawala ang internet, iyak. Kaya hindi na rin niya mag-communicate yung mga barkada niya doon. Namimiss na niya. Ano? Are you crying for nonsense? Saan tayo mag-iyak? Doon sa Diyos. Let's cry. Let us be thirsty after God. Praise the Lord. Diyan tayo iyak pag hindi tayo makasimba, naputol yung pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin ng mga mensahe. Kaya ayusin natin talaga yung buhay natin. Sabihin ko po, alam mo, pagsisihan mo yan. Pagsisihan natin yan. If we miss these opportunities, hindi natin gigrab yung opportunity. Sige, magmahay-mahay kita. Sayang, katong buhi pa unta ko. Nagtagaan mi ni Jesus Christ ang panahon nga makadungog sa iyang pulong para ma-fuljob ko, para makaalagad ko sa iya, magamit ko sa iya, ma-maximize unta na ako ang pag-alagad sa Diyos. Puro ka lang mahay-mahay. No. So that no regrets. The Bible says the rest of your time, spend it with the will of God. Praise the Lord. Praise the Lord. And you cannot do the will of God without knowing His will. You can never know the will of God without hearing and reading the Bible. Eh, dito niya hinahayag yan eh. O ngayon, daming pinagbabawal ng Diyos sa atin. Sabihin na, ayaw ko sa holy place, maraming bawal dyan. Oy, for your information, buklatin mo yung Bible. Nandyan ang maraming pinagbabawal ng Diyos. Hindi tao, hindi pastor, hindi pangalan ng reliyon ang nagbabawal niyan, ang Diyos mismo na magliligtas sa iyo at siya ring magpapahamak sa iyo if you refuse to obey Him. Ganun man lang yan. Praise the Lord. Yan ang totoo. Minsan ang totoo, masakit. Pero, parang gamot. Pag sumakit yung tiyan ng tao, meron tayong dahon dito na napakapait. Ang dahon niya. Isawsaw mo lang sa initubig, babad mo lang, makontaminate na yung kapaitan niya, inumin mo, ay halos susuka ka. Pero pag lunok mo, naku, gumaling yung tiyan mo. Ganon ang truth. Praise the Lord. Sometimes it hurts, but the moment you humble, it gives privilege. It gives profitable things sa buhay natin. Kaya tayo, markahan natin lahat yung mga makakasira sa ating spirituality to avoid it.
Praise the Lord. Basa. Romans 16 verse 17. Praise the Lord. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Avoid them. Praise the Lord. Minsan, dami mga churches ngayon kaya nalibog ng mga tao ron. Sa kadaghan na sudlan og simbahan ay Pastor Mingon, okay lang mag-inom og bino, basta gamay lang ha. Kay tambal na sa kuto-kuto, mao na giingon ni Pablo. Ang uban po nagpalit po og gin. Ay gwapo ning gin, Pastor. Tanawan ning picture sa gin, oh. Si Michael giyang gipildi si Lucifer, oh. Sulay alsahan ng baso inuma kisa karon ang nidaog. Mabaliktad na. Si Lucifer na ito sa ibabaw. Pilihon yung ni Satanas. Ay si Jesus manggo naghibo og bino mismo. Perting daghan ng bersikulo mga palahubog. Aba mo kabalo nga si Satanas mugamit og pulong para i-twist. Pasaha sa diha gihimo ni Jesus ang bino sa wedding of Cana. Unsay nasulti sa mga tao. Asa manigikan? Hapit na mahuman ang okasyon. Asa manigikan kining bag-o nga bino? Non-fermented. Praise the Lord. Unsa may tawag sa Bible kanang grape press? Wine man na. Oh. Kunyang iwali biya sa pastor, kaya ang pastor po mo, yung inom-inom po bino, mao giiwali, para mapdipinsahan. Mao bitaw na way makaluwas sa pangalan sa tao. Tigto lang. Para digto tananan maminaw sa iyaha. Praise the Lord. Tanawa si Pablo, unsa ingon ni Pablo? Pisang manlolonda, o ako man magwalis sa lingkwahi sa pulong sa Dios na inyong nadungog og nakatunan, patungluha siya. Daghan na kay magwali karon mga simbahan. Okay lang. Tanawa. So, mao na, nalibog ng mga tao. Pastor, ingon sa pastor na mo, mga babae, okay naman magpantalon. Mag-short man gani na kuan di manganta din na. Where is the holiness? Asa na ang pagpakabalaan? Asa na ang atong pag-reverend sa buhi nga Diyos? Praise the Lord. Worldliness tends to sin. Ngano man, ang worldliness that is not belong to godliness. Kaya nga worldliness, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ay pastor, na-notice manggod namo kung ang mga young people magsiniksi din na sa tubangan, daghan young people manimba. Muna ang simbahan, dili na ang presence of God. Performers na, entertainment na ang dating. Oy, tutag simbahan kay ang grupo sa taga Davao ni anhi dinhi sa probinsya. Howd ba yan na sila magitik o gitara o katong nag-howd kay magkumbo. Nga tanaw nimo ang tanang set dito. Unsa itsura sa rakista mo pa itsura dito. Ang laki taga subok. Ang babae berting pitinga og mga mga miniskirt dito. See? Muna ang mga tao nalibog. Muna di jud ko introduce og reliyon bisag ato ang sariling reliyon. Introduce God. Introduce the word of God. Praise the Lord. Those who obey, those who believe the word of God, which is Jesus Christ, which is God Himself, will be saved. O dapat tanan pastor mo sulti, not in behalf of his religion. Mga yung mga leader karon nga protektahan pirmi ilang denominasyon. Kami ang original, kay kami pinakasuna, dugay na kami ang pinakakaraan, kamo bag-o ra mo. Nabrinas Bible. Nga paunahay ang kaluwasan. Paunahay ang kamaturan. Ang gitugot man sa Diyos, tanang henerasyon, makakaton sa kamaturan. Praise the Lord. Anong imo man ang
Single out ng uban din ha, nga wa mo sabay sa inyuhang reliyon. Sabta pirmi unsay ginawali ni Jesus Christ. Ang iyang giwali nga mausa taniya og sa Dios. Praise the Lord. Ug kita nga naa kang Kristo, patay na ang atong lawas kay gi-crucify na ni uban kaniya ug mabuhi na ta para sa kabuton sa Dios. Basahon nato, no? Markahan yun na tanan. Muna ingon ni Lord Jesus sa atoa, anak ko, pwede mo musulod og laing simbahan basta kamoy muwali. Kamoy muwali. Kay ngano man, nagkayamukat naman ang uban. Ang mga simbahan sa unang nga nag-observe og holiness, nangamatay ang mga karaan, nga bag-o. Nago kina istorya nga pastor ba, inani manggod ni ang mga karaan namang mga membro pastor, di man gusto grak, di man gusto ambak-ambak, singgit-singgit, sayaw-sayaw, kay kapoy na god, kitiguang na yung taon. Nga napay praise and worship, mulabaw pa sa oras sa mga pulong sa Diyos, sa wali 15 minutos na lang. Praise and worship, hatag halos 2 ka oras. Ano, anak jud kagahi ang presensya sa Dios? Anak jud kalayo? Apo ko nasudlan nga giimbita ko magwali. Mangambak perting tasa, musinggit. Kung ano inani man ng inyong way ninyo nga. Antud nga nabunalan tong wire, brown out, oy, paalo ang suga. Kaya nagwara-wara man. Kukuan mangbut pastor, ingon mag-usa among pastor nga damor na mo isinggit, madungog kas Ginoo. Damor ka ambak og taas, dali na maabot ang imong request. Ko taga, ako untang pangayog sa bersikulo. Gusto ka dool ang Diyos nimo, paubos ka. The Lord is near to the humble and far from the proud. Ay paghimog laing bersyon. Praise the Lord. Markahan nato ang mga salingkuhi nga mga nagasupak sa doktrina sa pulong sa Dios. Avoid them. I-avoid na. Ayaw pagsama ni ana. Sultihan ko kamo, perting daghana ng simbahan giimbita ko sa Malaysia. Kay kanang ako ang amigo din nga pastor niya, abogado pagyud niya, nahimo pag yung reverend, nahimo pagyud siyang priest sa Anglican Church. Muna kusog kayo mo, dala sa ako ng laing mga simbahan kay influensyado na nga tao sa Malaysia. Ilado ba? So, abot kung laing mga simbahan. Name all the churches na sa Pilipinas na po na digto. Same pattern ra gyud ang way nila. Napay mga magkanta subangan sa pulpito, puro itom ang suot. Kaitom. Wa man sila kabalo unsay nagrepresent sa itom. Praise the Lord. Di manggod mo tan-aw ang Dios sa kuan sa sinuotan. O nya pwede na dayta magsiksi kay di mo tan-aw ang Dios sinuotan. Pwede na dayta magsupak sa dress code. Butang nato sa lugar tanan. Worship God in the beauty of holiness. Unsa man ang holiness? Pag makita ka, mag-glance gani ka sa mga tao, walay mupilit sa matang laway. Kay well covered ang imong lawas, disente. Mo ni giingon sa Bible, modesty. Praise the Lord. Mo nay isaktong atong suoton. Tanawa, basahan ng Genesis, how God dressed up Adam and Eve. Ang gigamit dito nga word, coat, covered ang mga masilang bahagi. Nabasa na nimo itong Romans 16:17, no? Okay, next, Ephesians 4:31 hanggang 32. Praise the Lord. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice.
And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Yes, let us promote heaven, not hell. If a person which is unforgiven, you are go to hell, or you're bound to hell. Ikaw mismo, di ka mo pasaylo? How could you, God, forgive you? So you are unforgiven, you will go to hell. Do not promote hell to yourself. And neither promote to other people hell. Tingnan mo yung nanay ko. When she was already few days na lang sa mundo. Biko, Nay, handa ka na, Nay? Oo, chit. Nay, nakay na yung dumanay? Unsa man, chit. Nakabaya kay gisaad. Nga di gini mo mapasaylo si Tito Ristic. So, brother na sa akong tatay, bayaw niya. Kay, nagbantay na si nanay kay Tita Lydia, igsoon ni tatay, igsoon po ni Tito Ristic sa ospital. Yang iyo man akong nanay sa kay Tito Riste. Riste, palitan mo muna ako dito sa ospital, mag-uwi muna ako, kay gusto ko magpahinga. Huwag ginagisipot. Nanaad na akong nanay, di kita kapasaylo. Engko, Nay, naapkay niyong dumanay. Si Tito Riste. Pasaylo na ni mo, Nay. Kasi bubabag na sa imong pagsulod sa langit, Nay. Tama, chit. Ingna si Riste. Ipasaylo na ako. Ay, may nalang yun. Do not promote hell to yourself with unforgiveness. Unforgiving spirit. Nagbagdumot ka. Ayaw kayo pag-promote og hell sa imong sarili. Klaro kayo na. Let all bitterness, tanang kapaitan, nga imuhang nasinati sa imong kapwa, and wrath, kapungot, and anger, kalagot. Sa may diferensya sa kalagot o kasuko. And clamor, and evil speaking. Sige ka pong istorya dautan. Di mo ma-appreciate ang tao, kay puro dautan lagi yan na. Be put away from you. Tanggalan na sa inyong kinabuhi with all malice, and be ye kind. Praise the Lord. Be ye kind. Remember that. Be ye kind one to another, regardless who they are. Ay pagpili. Tender-hearted. Mo nagiwalin ako, pirmi. Kamu mga bana, ampingin nyo yung asawa with tender care. Tender-hearted, forgiving one another. Magpinasaylo ay ang usag-usa, so that you will promote heaven in yourself and to others. Even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Tanawa na, gipasaylo gani, tas Ginoo, kita pa dili mo pasaylo. Amen? Praise the Lord. So, salamat ta sa Diyos nga maghiusa ta kay Kristo. Ayo paglahi-lahi. Lahi man sa Kristo kay Ginoo man na, ako tao raman ko. Para magiday moon. Okay, nagpagkatao siya para mahimong posible sa tao ang kaluwasan niya karon din inong ka musunod, dito ka sa impyerno padulong, di ka musunod kang Kristo. Mao man ang giingon ni Jesus. Kisa di mo tuon niya, may impyerno man gyud. Una kitang tanan maghiusa ta, og kitang tanan mausa kang Kristo, og mausa sa Dios, para mahingpitang tanan og mahimo tang galamito ni ining katapusang kapanahonan. Amen? Praise the Lord. Di patakwaon sa Dios, kay naapatay buluhaton sa yuta. Pero usa nga di na ta maagto sa kadautan, sa kasalanan, mo nay ultimate reason anong nabuhi pata sa yuta, to do the will of God. Amen? Praise the Lord. Magatindog ang tanan.